purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang malikha ng langit, dagat at lupa, ang buwan, araw at mga bituin, kanang nilalang sa patawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa huling Miyerkules tayo sa katapusan ng taon ng liturhiya, at ito ay tinatawag nating Miyerkules na Pula, na ngayon ay ating alalahanin ang mga Kristiyanong pinag-uusig. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities, at ang mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. At isama rin natin ang ating intensyon sa lahat ng mga Pilipino na naging biktima sa pag-uusig sa iba't ibang bansa na hindi sila katanggap-tanggap. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagkiisa kay Isus sa kanyang pag-alayang sarili sa Ama, ating ipinalangin mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig, ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, may pagpakumbabang aminin po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahe, ibig mong makatambal ang pagpakasakit ng anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-usig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa panindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel.
Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama ng mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtam kita ng purpura, kukwentasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi na Daniel sa hari, "Mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, mene, tekel parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon,
araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, ang bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinaguga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay harap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-34 na linggo o tinatawag na huling linggo ng karaniwang panahon na unang taon ng ating kalendaryo liturhiko sa ating pagdiriwang.
At itong huling Miyerkules ay atin pong ialay para sa lahat ng mga pinahihirapan, pinag-uusig, o dili kaya kung ano ang ibinibigay sa kanila na paghihirap dahil sa pagsasaksi sa pananalig sa ating pong Jesus Nazareno. Pero kapag tingnan po natin yung ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 12 hanggang 9, itong versikulo 12, ang salita po na dioksusin. Dioksusin, ibig sabihin pag-uusig. Ang pag-uusig o paghihirap ay ang hindi pagtanggap ng isang pananaw, ng isang kalakaran, at ng isang pananalig o panampalataya. At ano ang tunay na tugon para dito? Ang tunay na tugon ay ang talino o karunungan. Na sa ating lumang tipan, ito ay tinatawag na hakma na naibigay kay Propeta Daniel. At sa bagong tipan, dahil koino Griego nang ginagamit, ito ay Sophia. At salin ang mga pagbasa natin sa Latin, nagiging sapiensya, o pagsabihin po natin, ito ang talino. Kapag tingnan po natin ang ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 5, dapat po nating alalahanin, meron tayong tinatawag na napakaganda na pagkasulat nito dahil meron tinatawag na isang pamaraan ng poetika na tinatawag na chiastic na paraan, na kung saan ang pinakasentro mula sa Kapitulo 2 hanggang versikulo 7 ay ang aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 4 at 5. Sa Kapitulo 4, atin pong nalaman na si Haring Nebuchadnezzar ay dahil sa kanyang pagpapahirap sa mga Israelita, siya ay nauwi na nasira ulo at ang kinakain ay damo. At sa Kapitulo 5 ngayon, sa aklat ni Propeta Daniel, mayroong nakasulat sa dingding. At itong pagkasulat sa dingding ay binasa at ipinapahayag at pinaliwanag ni Propeta Daniel dahil siya ay may kakaiba na talino. Nasabi pa sa versikulo 14, Kapitulo 5, nakakaiba ang talino niya sapagkat nagmula sa Ruach Elohim, ibig sabihin sa Espiritu ng mga Diyos. Kaya ang tunay na pangyayari o lahat ng mga paghihirap ay dapat tingnan sa may talino. Kaya po, sinasabi sa ating salmo na mula sa aklat ni Daniel, ang pagpupuri sa Panginoong Diyos na siyang dapat bigyan ng tunay na pagpupuri. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 21, verso 12 hanggang 19, sinasabi ng ating Panginoon na kung sila ay, at ang lahat ng nananalig, kung tayo na lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, at ang lahat ng mga apostol at mga alagad na darakpin, pahirapan at usigin dahil sa pangalan ng ating Panginoon, ay ipanatag ang sarili. Huwag mabalisa. At ang kinakailangan dito, ayon pa sa ating Ebanghelyo, ay ang tunay na kapanatagan o pagtitiis na nakasulat po, hypomene. At itong kapanatagan o tunay na pagtitiis na kung saan ay isang katalinuhan na ibinigay ng Panginoon, ay atin pong makikita kapag tayo ay hindi mataranta, kapag tayo hindi mababalisa. Kung ano naman mga binabansag sa atin,
kung ano mga sinasabi sa atin dahil sa ating mga debosyon, sa ating pananampalataya, kung ano-ano ang mga paratang na mali, lahat ito ay tiisin natin. Dahil sinabi ng ating Panginoon, versikulo 19, kapitulo 21, Ebanghelyo ni San Lucas, sa inyong pagtitiis, may tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Na ibig sabihin, kinakailangan nating tiisin ang lahat ng paghihirap sapagkat hindi na po tayo ang magsasalita, sabi ng ating Panginoon. Siya mismo at ang kanyang diwa ay siyang magbigay sa atin ng talino na kakaiba na hindi kayang harapin o hindi kayang sirain ng kahit kaninumang makarinig ito. Sapagkat ang talino o ang tinatawag na hokma o Sophia na ibibigay sa lahat ng mga nanalig sa ating Panginoon ay nagmula hindi sa ating ganang sarili. Hindi natin kaya. Ngunit ang mga mistikong at mga espiritual na kaalaman na nagmula sa diwa ng Diyos ay siyang magabay sa atin, ang siyang magturo sa atin ano ang dapat at narapat na gawin at ano ang mga salita na ating sasabihin. Kaya nga, dito po sa ating mga pagbasa, tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na dapat hayaan natin ang Diyos na siyang kumikilos sa ating buhay. Hindi tayo gagawa ng pagrespondi at tayo'y magkaroon ng pagmamalaki sa ating sarili. Kaya nga, si Belshazzar ay pinarusahan. Pinarusahan siya dahil una sa lahat ay nilapastangan niya ang mga ginagamit sa templo na mga gamit na ginto at pilak at sa paglapastangan niya, mayroong lumitaw na isang kamay na hindi nila malalaman kung bakit lumitaw ang isang kamay at sumulat doon sa dingding ng mene tekel parsen. At itong mga nakasulat sa iba't iba pong paraan na pag-unawa kapag sabi natin mene, bakit na doble, ay ito yung ginagamit ng mga Hebreo sa kanilang pangangalakal na tinatawag na mina, na ito ay umabot ng 6 na shekel. Ang tekel, kaparehas po sa ating salita na takal. Ibig sabihin, yung ating binibigyan ng tinitimbang, ngunit kulang. Kaya, ang salitang tekel ay malapit sa shekel. Ito yung paggamit ng mga pagtitingin kung paano ang isang tao o ang isang bagay ay bibigyan ng narapat na halaga. At hindi nabigyan ng halaga sapagkat nilapastangan ng hari ang mga tinuturing na banal na mga kagamitan sa templo. At dahil dito, magkaroon sila ng pagkahati at maglaban-laban ang kanyang kaharian at babagsak. Kaya parsin, ibig sabihin ng parsin na hati. At dahil dito, ito'y nagtuturo sa atin, sa buhay natin. Kung minsan, napakayabang natin sa mga bagay-bagay na nasa atin, na ang mga kayamanan na nasa atin ay atin lang. O dili kaya kung anumang mga talento o talino na sa atin na para lang sa atin yan. O dili kaya kung anumang pera o kayamanan, hindi yan nangyari kung hindi pinaghirapan natin. Hindi natin nakikita na wala tayong maipagyabang at walang dapat ipagmalaki sa ating sarili sapagkat lahat ay bigay ng Diyos. Wala pong nasa atin na nagmula sa ating dahil pinanganak tayo na hubad. Wala po tayong dala-dala. Dala po natin ang ating hubad na katawan na walang pag-aari. Kung mayroon man tinuturing na mana, ang mana ay dahil
ito ay nagkaroon ng private property dahil sa pag-angkin ng mga ilang mga makapangyarihan na gagawa ng private property. Kung hindi po yan ang gusto ng Diyos. At kung ano man ang kinikita natin o mga kayamanang natanggap natin, hindi po yan sa atin. Lahat ay ipinagkatiwala ng Diyos upang ito'y ating gagamitin sa pagpupuri at sa pagpupugay sa Kanya at para sa kabutihan ng sambayanan na Kanyang minamahal at gustong iligtas sa mga katiwala na tayo. Kung malaki ang ipinagkatiwala sa iyo na kayamanan, malaki rin ang dapat mong ibigay sa Diyos at ang pagbibigay nito ay ang pagbigay tulong sa mga dukha o mga mahirap at mga nasalilayan ng lipunan na walang-wala sa kanilang mga pinagtayuan sa buhay. Kapag hindi po natin ito ginagawa, ninakaw natin ang para sa Diyos at ginawa natin sa atin. Kaya kung ikaw ay may maraming pera at ginagasta mo ng malaki doon sa mga mall o dili kay sa mga sugalan at wala kang ibinibigay na karapat-dapat para sa Diyos, napakalaki ang kasalanan mo dahil ninakawan mo ang Diyos at ang sambayanan sa dapat na gamitin mo para sa kabutihan ng lahat. Kailangan natin ang talino, hindi ang makasarili na talino. Talino na binibigyan ng gabay ng Diyos at ng Kanyang salita. Ito ang pagtingin na katiwala lang tayo ng Diyos. At bilang katiwala, gamitin natin ang lahat para sa kabutihan ng lahat, kaligtasan ng lahat, at para sa pagpupugay at pagpupuri sa Diyos. Masakit man ito, mahirap man gawin, dapat nating gawin sapagkat mas mahalaga ang kaligtasan kaysa kayamanan dito sa mundo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal, mapagmahal na Diyos. Lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang namaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluhating dugo ng mga martir. Atin pong itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa mga kalungkutan ng pagkakataon dahil sa aming mananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagbabagabag ng pagsamba ng patago sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpapatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming panampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalo na para sa mga frontliner na nag-alay ng buhay sa kaligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating ngayong itugon sa bawat pagsamo sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at mga paring pinagwawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan at sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay reliyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa panampalataya sa kanilang mga anak.
Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang panampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng mga may sakit na ibigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kamtinawan nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, hatid namin ng pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit sa panampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghilom ng mundo sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo pati daw pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pitaya sa kapagpanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga araw maniwala. Ang pakiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala. Sa panggitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin, Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalama. Awan ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan hitan sa Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain kahit siya'y kinalingan ng mahal na berhen, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga nagsisiyawit ng papuri sa iyong payo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at tuloy pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayan may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni susupay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nang namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pabansang Dampana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng cross ni Kristong kanilang sinundan bilang kapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid. Ating ipinasal ang ating mga minahal na yumaot lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalugdan mo po, mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng kuwang sa iyong kariyan sa langit kapayapaan. Kailanman ang gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa para sa ating pag-alaala at pagbigay ng espesyal na intensyon para sa lahat ng mga Kristiyanong pinag-uusig sa buong mundo. Kaya tinatawag nga ngayon Red Wednesday. At salamat din sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong sa Quiapo, makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa natin na nangailangan. Salamat sa lahat ng nakiisa sa atin sa magitan ng live streaming through iba't ibang mga social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng narito. Atin pong dapat tingnan na ang pag-uusig na may iba't ibang paraan, direkta man o tinatawag na maaring hindi gaanong direkta o dili kaya tinatawag na co-optation lang, dapat nating tingnan na hindi sa mundong ito ang tunay na kaligtasan at kapangyarihan
Bagkos, ang karunungan at ang kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos ay siyang mag-ibabaw sa ating buhay. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, ang bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inayag mo sa maitan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan. Pakinggan mong hilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng medisyon ito na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilurangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,